Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So meron tayo ditong gagawin na isang Kawasaki CT100. So ang problema nito mga bro ay na-stock ng sigurado mahigit ano to. May 4 na taon kaya bro. Yan, so aabot mga bro ng 4 na taon. So i-share ko sa inyo mga bro kung ano ba yung mga dapat yung i-check kapag ang motor ay na-stock na. So yan mga bro yung i-share ko sa inyo ngayong araw. Siyempre bago natin umpisahan mga bro, yung mga bago pa lang dito sa ating channel at mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorial. Dito pala mga bro sa lugar na ito mga bro ay maraming CT100. Ayan tricycle na yan, CT100, ito CT100 at meron pa tayo dyan CT100 mga bro Marami yan doon, meron pa tayo doon CT100 daw. Ayun, nagpaka-parking. So maraming CT100 dito. At balik nga tayo dito mga bro sa pinag-uusapan natin. Ito po ay na-stock ng yun na nga, hindi bababa ng 4 na taon. So ang maganda naman dito mga bro ay nakikik pa. Ayan nakikik pa siya ayun. Yan, di ba? So kapag ganito nakikik pa mga bro, hindi siya nag-stock up. Konti lang ang gagastusin dito mga bro. Tapos balita ko mga bro, sabi nung may-ari kanina kasi bagong bili ito mga bro Bagong bili ito. So sabi ni bro yung nakabili, na-accident ito tapos hindi na ginamit. Kaya kung makapapansin niyo mga bro, ayun makinis Kinis pa. Di ba? Kasi yung tangke nito bro. Ayun ito. Yun kinis pa Diba? Makinis pa talaga. Tapos yung loob, yun ang problema mga bro. Ayan Ayan. So marami-rami tayong lilinisan. Kaya naman yan mga bro linisan. Ang problema lang, wala rin tong ayan. Wala rin kasi itong mga bro fuel yung on off dito kasi. Yung sa badya kasi mga bro yung CT100 mayroon po yan. Pero maganda dito, hindi siya butas. Ayan kasi minsan yung ibang tangke mga bro ay nabubutas siya So maganda to. Lilinisan lang natin to mga bro. Balik tayo dito mga bro sa motor So dito sa motor mga bro, kapag na-stock na mga 4 na taon yan mga bro, sigurado yan madumi na po yung ating carburetor. Okay? So ang gagawin natin dyan mga bro, kakalasin nyo po yan. So madali lang din naman ang carburetor nito, parang XRM 110 lang or 125. So napakadali lang linisan. So lilinisan natin yan. So gamit lang kayo ng gasolina mga bro Tapos i-check nyo syempre kung may kuryente yan. So dito mga bro, na-check natin meron siyang kuryente. Pakita ko sa inyo mga bro. Malakas ang kuryente. Andar agad to. Tanggalin lang natin to. Wala kasing taga video mga bro Ayan mga bro, tanggal na. Bro, pakik nga ulit. Try natin kung talagang malakas. Kahit pitik-pitik lang. Malakas na bro Kita mo? Ayun Okay. Ayan, okay na bro. Ayan, malakas. So, linisan lang natin itong mga bro, mga terminal na mga ito. Yung may dalawang Philip dyan. Itong ignition coil natin. Lagi nyo tatandaan mga bro, pagka puti ng mga ignition coil, yun ang ginagamit ng mga Kawasaki. CT125, Rouser 135, 180, 200, tsaka 220. Pati mga NS natin, 125. Ay, itim pala yung 125. NS, 150, 160, 200. Yan, kulay puti yan iisa lang sila ng ignition coil. So, lilinisan natin ito mga to. Lilinisan natin to. Tapos ito mga bro, siguro natin din. Tatanggalin na natin yung cover ng barbula para ma-tune up na rin natin siya mga bro. So na-check naman natin mga bro, may compression naman siya. Kaya pa? Problema kasi nito, walang mga bro. Wala ignition switch. So papalitan natin ng bago yan. Ang gagawin natin dito mga bro, kakalasin natin lahat para malinisan tong mga na to. So ang mahalaga dito naman sa pagka na-stock mga bro, may compression. Yan
Lakas. Yan o. So pwede nyo i-check dito yun mga bro. Pagtakpan nyo to ng kamay, yung intake manifold natin, yung silpakan ng carburetor, takpan nyo ng kamay. Ayan o. Pagka malakas sumigop yan, ibig sabihin, pagka malakas sumigop nito mga bro, hinihigop yung kamay nyo, ibig sabihin yan, maganda yung compression natin. Ibig sabihin, nakakondisyon yung barbula natin at saka yung piston. Okay, so dito napansin ko mga bro, hindi pa po nakakalas to. Hey, hayahay yung nakabili nito mga bro, ano? So nabili lang pala ito mga bro ng 3,500. So hayahay. Pero wala po siyang paper. So dito lang naman yan mga bro. Sa bundok lang naman gagamitin to. Kaya okay na. Okay. So ayun lang mga bro. Yun lang mga i-check nyo kapag na-stock. Na-under na to mga bro. Kaya natin paandarin to. Kasi may kuryente naman siya. May kuryente na naman siya mga bro. Paandarin natin. Kuha tayong gasolina. Bro, ilagay mo muna yung spark plug. Paandarin ko lang saglit mga bro. Paandarin natin mga bro ha. So pwede natin paandarin to kahit wala siyang nahulog. Kahit walang carburetor. Ang gawin natin, may mga gasolina tayo dito panlinis. Ayan o. So pati yung mga electrical pala nito mga bro, ayusin natin. So, yan. Lagyan natin dito mga bro. Kung wala kayo ng gasolina, lagay natin dito sa intake. Lagyan natin. Ayan o. Okay. Tapos, kung wala kayong susi mga bro, kapag ka na-disconnect tong yung kanas na bro ah. Ayan, kapag ka na-disconnect tong kapag ka na-disconnect tong socket dito dahil primary siya, meron siyang kill switch. Automatic magkakaroon ng kuryente yan mga bro. Yung mga primary type na mga motor kagaya ng mga Wave 100, XRM 110, mga primary po 'yon. Pag na-disconnect yung kill switch sa ground, under yan. Subukan natin ha. Walang susi. Walang carburetor. Yan natin. Yun, ayaw. Lagyan ulit natin. Lagyan natin. Malakas ang compression ay. Yan. Barilin mo na. Barilin mo na. Aha. Lagyan natin. Say you. Tangik, paano aandar yan? Baka kuryente, wala pa lang wala pa lang CDI. Salpak natin. Oh. Maganda yan mga bro. Pagka ganong brrrr. Mga ganong na eh. Tahimik pa to pag umandar. Tahimik pa mga bro. Ha? Bakit? Hindi mo mababaril talaga yan. Manuhin mo na lang. Meron naman bala dito na GC. Saka meron pang mas mahaba pati dyan. Hindi ako na nga. Kaya ayan. Kuha din yung yung ratchet. Tanggalin kasi natin itong mga bro. Tinanggal mo pala yung ilalim eh. Tanggalin natin tong dalawang 10mm dito para makalas yung ignition switch. Wala kasi mga susi eh. Yan mga bro, so yun lang yung mga basic na titingnan nyo, yung i-check nyo mga bro kapag yung motor ay na-stock na Basta napakahalga kasi dyan mga bro, yung nakikik pa ito kasi pagka nag-stock up yan, possible na sigunyal or yung block nyo may tama. Pero ito nakikik pa naman, so andar to. Kung nakita nyo kanina, umandar na. So magpapalit lang tayo ng mga throttle cable dito mga bro kasi stock up na po siya. Mura lang naman ang throttle cable nito Tapos para doon sa mga nagtatanong ng wiring ng CT100, tamang-tama, meron tayong CT100 ngayon. So ituturo ko sa inyo mga bro, yung wiring connection ng Kawasaki CT100. So sa ngayon mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi